Pagpalang araw mga ka-installer, for today's video ay gagawa tayo ng pasilungan gamit ang polycarbonate na pinakabubong niya at tubo ang pinaka-frame at tubular. Tubo ang poste, tubular ang purlins at tingnan natin yung mga materyales natin na gagamitin. At ito nga pala yung polycarbonate na gagamitin natin. Yan, Double Dragon ang brand na polycarbonate. Naka UV protection na ata ito rin. Bali, 4 na piraso yung gagamitin namin. Kulay blue siya. 1/4 ang kapal. At meron tayong H-clip na 2 piraso. Ang haba nito ay 16 feet. Ito naman yung mga tubo at tubular. Meron tayong dalawang GI pipe na schedule 40. Yan. Di 4 tubo. Dalawa yan. Ito yung isa, ginamit natin pang bilog ng RSB. 9mm para sa poste. Dalawang 3 inches. Ito yung magsisilbing pagbo. At meron din tayong siyam na tubular 2x2. Siyam na piraso po yan. Gumamit din kami ng 5 pirasong 6 na piraso na RSB na 10mm. Yan, bali putol na to. Natira na, nayari ko na yung pamparilya. Ang haba nito ay 85.7. Bali nakakuha kami ng 7 piraso. 7 putol nito sa isang intiro. At dalawang 9mm na RSB. 85.7 ang haba. Dahil yung kagat na ng sander, nabawasan na siya. 5 intiro ang ginamit namin yan. Ginawa ng poste. Papakita ko sa inyo mamaya yung ginawa kong parilya at saka poste. Dahil bilog yung magiging poste. Bilog yung pinaka-bakal na poste. Pagsasalpakan ito para buhusan ang ginawa rin namin. At meron din tayong GI plain sheet. Yan. Ito yung gagamitin na forma sa poste. Sa semento na pangilalim. Meron din tayong semento 4. Nakagamit na namin yung 2. Tingnan na natin yung poste na ginawa namin. Ito na yung poste na ginawa namin na spiral ang pinaka-anilyo, yan 9mm. Bali sa isang poste umubos kami ng isang intiro na 9mm. At etong pinaka-kinakapitan niyan, yung patayo ay ang haba nito ay 120 cm. 5 piraso yan. At ito naman yung parilya. Ito yung ginawang parilya na ang haba ay 85.7. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5. At nakabuhos na kami ng isang poste. Yan na, gumamit na kami ng isang bag dyan. At ito, halos pantay sa flooring ang natirang cement, natin, nakalitaw na bakal. 1 meter ang lalim ng butas. At
90 ang lapad ng butas na yan. Sa 20 cm ang naging kapal ng aming foundation. So bali yung mangyayari, isasalpak namin dito yung tubo. Saka poporma kami dyan ng bilog gamit ang GI plain sheet at bubuhusan natin yan. 2 poste lang ang gagamitin namin sa ginagawa namin na to. Bali magbubuhos na kami, nakahanda na rin ang aming halo. At diretso na tayo. At nailagay na natin yung pinakang parilya niya. Nakatikaya yung pagkakalagay namin. Yan, ibabaw ang kawit. At ilagyan natin ang kalang na bato para hindi sumayad yung bakal sa buhangin. Para maganda ang pinaka-covering niya. At gagamitan natin ng hulog ngayon. Para magkakaroon na tayo ng tanda. Sa corner ang magiging sentro nitong layout natin, yan yung nylon, ayan din ang magiging sentro ng tubo. Ang pagitan ng magiging poste ay center to center 6 meters, 6 feet 6 feet itong isa, tapos ito 6 feet ang magiging sentro. Bali ilalagay lang natin yung hulog dito malapit sa corner. Patatandaan na natin yan kung saan pumatak para hindi na tayo paulit-ulit na paghuhulog sa poste. Yan, bali bababaan ko lang yan, markiran, at ipepwesto na natin yung poste. At naipwesto na natin mga kansolar ang poste. Naitali na natin. Yan, bali yung sentro. Nagsentro doon sa may pinaka-ekes. At bubuhusan na natin yung puting. At nakaprepare na rin ng halo natin kasama. Bali 2 lang kaming gumagawa sa ngayon. At magdadaglang lang tayo kinabukasan. Ito na yung halo natin. Nakaprepare na. At magbubuhos na. Ang mangyayari ako yung halo. Magmamasa at yung kasama ko naman ang magbubuhos ng halo. Kaya medyo malayo-layo rin. At nakabuhos na tayo ng poste mga solar. Ang pinakaputing niya. Itong dalawa. Nasa itong nylon natin naka-level na yan. Bali 103 ang lalim niya na mula dyan. Bali ang gagawin natin, kailangan pantay ang lalim ng mula sa level natin 103 para pag tabas natin ng tubo ay medyo malapit na tayo sa sukat. Yan, ito isa medyo may diferensya na 0.5
Ayan. Nasa 102. Mahigit na mahigit lang. 103. Okay. At ang susunod na gagawin namin, puputol na kami ng poste na tubo. 4 inches. Ang laki ng butas, ang laki ng tubo at schedule 40 ang kapal. Bali ang target natin ay hindi tayo sasayad sa ceiling. Yung ating pinakadulo ng purlins. Kabilaan. Etong kabila medyo mataas to. Dito lang tayo kukuha ng sukat. Bale 12 feet may get at 14 feet yung pinaka laylayan niya uli. Good morning ang style nito. At nakaputol na tayo ng dalawang poste para sa tubo. Ito, yung 4 inches. Ang bilog. Ang haba ng putol namin is 415 cm. Ang dalawa. At ito, pumutol din tayo ng para sa pantakip sa ibabaw. Yan. Lalagay natin dito. Bali bibilugin pa natin itong nilapad na tubo na to. Bibilugin natin, hubog natin para dito. Dalawa. Ito yung pinakaibabaw para may takip siya. Hindi siya papasukin ng dumi o kaya ng tubig. Ganon din yung isa. At subali bukas na namin gagawin to mga installer at uwi na rin kami. Maganda na kami sa pag-uwi. At bukas na natin tatakpan. Siguro sa mga susunod na video na yun natin ipapakita yung paglalagay nitong takip. At itatayo na rin namin yan bukas. Antabayan nyo na lang mga installer sa susunod nating video at paalam.